Purihin po ang Panginoon. Maraming po salamat at ako po muli nabigyan po ng pagkakataon na makapagbahagi po ng salita ng ating Panginoon. Ako po si Pastor Ryan ng TFC Sharjah at ngayon po 1 o'clock po ng umaga dito sa Dubai, sa UAE. Pero kahit na pagod galing po sa trabaho, ako po ay masaya na makapagbahagi ng salita ng ating Panginoon. So sa umagang ito, hayaan niyo po ako mag-share ng message regarding servanthood at yung pagiging lingkod sa buhay ni David. Paano po ba naging servant si David? At yan po ay kukunin po natin sa 1 Samuel chapter 17 verses 17 to 20. Yan. So sa umagang ito, ang pag-uusapan po natin, magkakaroon po tayo ng discussion regarding sa 1 Samuel chapter 17 verses 17 to 20. Ayan niyo po nabasahin ko ito na sinasabi po rito. Now, Jesse said to his son, take this ephah of roasted grain and these 10 loaves of bread for your brothers and hurry to their camp. So take along this 10 cheeses to the commander of the unit and see how your brothers are bringing back some assurance from them. They are with Saul and all the men of Israel in the valley of Elah fighting against the Philistines. So verse 20, sabi po rito, early in the morning David left the flock in the care of shepherd. So loaded up and set out as Jesse had directed. He reached the camp as the army was going out to its battle position, shouting the war cry. So ito po yung message na yung scripture na gagamitin po natin ngayong araw. Salamat po sa Panginoon. So sa pagkakataong ito po, nais ko pong magbahagi sa inyo tungkol sa isang mensahe na pumapatungkol po sa servanthood at gagamitin po natin yung buhay ni David. Kapag naririnig po natin yung pangalan ni David, usually ano po ba yung pumapasok sa isip natin? At yung pangalang David usually associated yan palagi with Goliath, because we all know na siya po ang pumatay or siya po yung nakapatay kay Goliath. And whenever we hear the name David, pumapasok po sa atin yung pagiging hari niya, at hindi lang basta hari, kundi isang dakilang hari. Ngunit alam po ba natin na bago po siya naging hari, siya muna po unang-una ay naging isang simpleng lingkod or servant. So sa ating talata po na ginamit natin ngayon, yung binasa ko po kanina, makikita po doon na inutusan po siya ng kanyang ama na si Jesse na magdala po ng pagkain sa kanyang mga kapatid na nasa digmaan. Maaaring mukhang simpleng gawain lamang po ito, ngunit agad po siyang sumunod. Maaga po siyang bumangon at tiniyak niya po na meron pong mag-aalaga o titingin doon sa mga tupa niya. At ito po ang pinapagawa sa kanya na siya naman po sinisigurado niya na magagampanan niya at magagawa niya. So, bago po naging hari si David, tapat po siyang lingkod o isa siyang tapat na servant. Simpleng servant in a way na nag-aalaga po ng mga tupa ng kanyang mga anak. Isang anak na masunurin sa kanyang mga magulang o sa kanyang pamilya. At isang bilang lingkod ng haring si Saul sa pagtugtog ng alpa or yung tinatawag natin harp upang magbigay ng kapayapaan sa kanya. So ang mga gawain ito, maaring hindi po ito napapansin ng mga tao, kasi mga simple at maliliit na gawain. At tapatin po natin yung sarili natin. Minsan itong mga gawain ito yung mga ayaw natin. Ngunit ito po yung nakita ng Diyos
kay David. Makikita natin kay David na ang mga katangian ng isang tunay na lingkod, siya po ay naging masunurin or obedient. Siya po ay sobrang mapagkumbaba. Meron po siyang humility and humbleness sa kanyang puso. He is a responsible child dahil sumusunod po siya sa kanyang mga magulang. At pinakita niya po rito na maaasahan siya dahil ano man yung responsibility na binigay sa kanya, talagang pinagtuunan niya po ito ng pansin at nag-effort po siya para lang masigurado na lahat ng mga pinagagawa sa kanya at the same time yung responsibilities niya magawa rin po. And of course, meron po siyang puso na handang maglingkod sa iba. Kasi kung tutusin yung mga ginagawa niya, isipin po natin, tingin niyo po ba ito ginagawa niya para sa kanya? Di po ba? Mag-aalaga po siya ng tupa. Tandaan po natin yung mga tupang yun para po sa tatay niya po yung mga yun, hindi po yun sa kanya. Yung pagsunod niya, di po ba, bilang mga magulang, di po, bilang pagsunod sa mga magulang, di po ba, pinakita niya rin na maaasahan siya at higit sa lahat, meron siyang puso na mag-serve. So, napakagandang isipin na habang ginagawa po ito ni David, itong mga simpleng utos ng kanyang ama, doon niya po nakaharap si Goliath. So habang nagsaserve siya at nagdadala siya ng pagkain doon sa kanyang mga kapatid, doon po nagkaroon ng pagkakataon na harapin niya si Goliath at ipinakita nito na kadalasang inihahanda po tayo ng Diyos para sa mas malaking bagay habang tayo po itapat na sumusunod sa mga maliliit na bagay. Amen po. Kaya mga kapatid, huwag po nating maliitin ng anumang paglilingkod na ipinagkakatiwala po sa atin, sa simbahan, sa mga ministry natin, maring hindi po ito napapansin ng tao, ngunit nakikita po ito ng Diyos. At ito po ang sinabi ni Jesus sa Mateo 23:11 na ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Yan. Sa English po, napakaganda. Sabi dito, the greatest among you shall be your servant. Yan. Amen po. Yan. So naway magkaroon po tayo ng pusong tulad ni David, mapagkumbaba, sunurin, hanggang maglingkod palagi, maglingkod para sa iba, para sa nakararami, at lagi pong isinasantabi yung kanyang sarili. Yan. Ito po ang mga characteristic, ito yung mga traits na ipinakita ni David. Pinutunayan niya po ito sa kanyang buhay na siya po ay isang tapat na servant. Sige po, sa pagtatapos po, manalangin tayo, pumikit po tayo panandalian at manalangin po tayo. Ama naming Diyos, maraming pong salamat sa iyong mga salita at sa halimbawa na ginamit sa buhay ni David. Lord, ipinakita po ninyo kung ano po yung tunay na servant sa katauhan po ni David. Salamat dahil pinakita mo po sa amin ang tunay na kadakilaan. Ito po ay nagsisimula sa isang puso na handang maglingkod, O Lord. Panginoon, turuan mo po kami na maging masunurin. Turuan mo kami na laging magpakumbaba at tapat sa mga responsibilidad na ipinagkakatiwala niyo sa amin. Kung ito man ay malaki o maliit, Lord, tulungan mo kami na maglingkod hindi lang para sa pagkakakilala ng tao, kundi ito po ay para sa kaluwalhatian mo, Lord. Because we want to serve you, O Lord, with the best of our capabilities, with what we have, O Lord, we want to serve you. Bigyan mo po kami ng puso na lagi pong handa na tumulong, magmahal, magsakripisyo, para sa iba tulad ng ipinakita ni David. Salamat po, Diyos. Maraming pong salamat. Maraming pong salamat. At ang mga salita mo, O Lord,
nangungusap po ngayon sa aming puso, nangungusap sa aming espiritu, O Lord. Let it penetrate to our heart and our soul, O Lord, na kung ano man po yung mga natutunan namin, basa namin na mensahe niyo sa mga oras na to, maisabuhay po namin ito. Sa inyo po kami nagpapasalamat, pumupurit, sumasamba. In Jesus' mighty name, amen and amen and amen. Maraming pong salamat. Salamat po sa lahat ng mga nakinig. Sa kabila ho ng late na po na dito, no? It's actually 1:19 a.m. na. Pero ang espiritu ng Panginoon nananatiling malakas sa atin. Nakakapag-serve pa rin po tayo, nakakapagbahagi ho ng mensahe. Ano po. So hanggang sa susunod po, hanggang sa muli, ako po si Pastor Ryan ng DFC Sharjah. Nagpapasalamat at muli nagpupuri sa Panginoon. Naway pag-ingatan po kayo ng ating Panginoon sa araw na to, and have a blessed day everyone. Maraming salamat po.